pahinga. Hello Pride Barbell ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Biyernes, 24 na sa buwan ng Hulyo, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng piso laban sa dolyar lalo pang humina sa bagong all-time low na 61.85 kada dolyar. Kilos protesta sa SONA, kasado na. Full alert status itinaas ng NCRPO. Barko ng Philippine Coast Guard at BFAR muling binomba naman ang tubig ng China Coast Guard sa WPS. Panibagong major oil price increase asahan na sa huling linggo ng Hulyo. Kumpanya na pag-aari naman ni Zaldico kinasuhan na ng mahigit sa 22 billion tax evasion sa Department of Justice. Dating opisyal ng DAR at si Janet Lim Napoles na convict sa kasong malversation. Mabilis na paghupa ng baha sa Metro Manila tiniyak ng Department of Public Works and Highways. At bagyong Quiapo naglandfall na sa Calayan, Cagayan. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Ms. Omis Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso laban sa dolyar sa 61.847 ngayong araw. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang palitan sa 61.80 at umakyat sa 61.85 sa intraday trading. Nitong Miyerkules at Huwebes, bigong makabawi ang piso nang maitala naman ang palitan sa 61.75. Pebrero ngayong taon na magsimulang humina ang palitan ng piso laban sa dolyar kasabay ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sasalubungin naman ng mas mataas na taripa ang karamihan sa mga Philippine products na i-export sa Estados Unidos simula ngayong araw, July 24. Kabilang ang Pilipinas sa papatawan ng Amerika ng karagdagan 12.5% na taripa sa Southeast Asia, kasamang Singapore, Thailand at Vietnam. Ayon sa US Trade Representative, bunsod ito ng pagkakabigong mahigpit na ipatupad ang pagbabawal sa mga inaangkat na produktong gawa
gawa sa sapilitang pagtatrabaho o forced labor. Ipapataw ang karagdagang buwis sa ibabaw ng mga umiiral ng taripa maliban na sa ilang exempted na produkto tulad ng ilang semiconductors, pharmaceuticals, civil aircraft parts at iba pang nakasaad sa kautusan. Samantala, kasado na ang malawakang protesta ang iba't ibang militanteng grupo sa ika-6 na zona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Ayon sa grupong Bayan, ibibida at ibabalandra nila ang gawang effigy na The Puppet and the Master Puppet. Tampok ang mukha ni US President Donald Trump at ni Pangulong Marcos. Panawagan ng grupo ang mataas na singil sa kuryente, pagbasura sa all deregulation law, pagtanggal ng VAT at excise tax at panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Nag-abiso na ang MMDA na gamitin ang alternatibong ruta dahil sa posibleng mabagal na daloy ng trapiko malapit sa House of Representatives sa Quezon City. Nanawagan si PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga organizer ng rally na protektahan ang kanilang hanay mula sa mga maaaring manggulo sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Ito ang binigyan diin ni Nartates kasunod ng kumpirmasyong may 3 ng grupo ang nabigyan ng permit upang magprograma sa Commonwealth Avenue sa July 27. Ang mga grupong ito ay ang Bagong Alyansang Makabayan, Sanlakas at Better Brighter. Hindi pa kasama rito ang mga patuloy na ina-assess ng Quezon City Government, pati na rin ang pasasalamat event ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang 112th anniversary na maaaring dagsain ng mga galing sa labas ng Metro Manila. Samantala alas 5 ngayong hapon itinaas na ng NCRPO ang full alert status para sa seguridad ng talumpati ng presidente sa Lunes. Pakinggan po natin si PNP Chief Nartates. Samantala, nanawagan naman ang White Ribbon Movement at Inter-Religious Leaders Council for National Transformation na makilahok sa gaganaping zona ng sambayanan sa Lunes ang publiko Hulyo 27. Ayon kay Father Tony Labiao, isa sa mga pinuno ng grupo, hindi sila magkakasa ng sariling rally kasabay ng talumpati ng Pangulo. Sa halip, hinimok niya ang taong bayan na makiisa sa mga kasado ng pagkilos ng iba't ibang progresibong grupo. Ipinasilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa mga tatalakayin sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa Lunes. Sa isang ambush interview sa Pampanga, ipinaliwanag ng Pangulo na layunin ng SONA na iulat sa publiko ang mga nagawa ng kanyang administrasyon mula noong huling pagtatalumpati. Kabilang sa mga inaasahang mababanggit ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagharap sa mga hamong idinudulot ng tinawag niyang external forces. Nang tanungin naman kung tatalakayin din ang issue ng korupsyon na kanyang nabanggit sa nakaraang SONA, maikli ang naging sagot ng Pangulo. Ang sabi niya, abangan ang susunod na kabanata. Panoorin po natin ang panayam sa Pangulo. I'm never done. Until 1 hour before this one, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's. Paglaban naman sa korupsyon at isyu ng flood control scandal, ang pangunahing gustong marinig ng mga Pilipino sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, pumalo sa halos 30% ng mga respondent ang nagsabing ito ang dapat bigyang diin ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan sa Lunes, Hulyo 27. Sa naturang bilang, halos 19% ang partikular na humihingi ng update sa investigasyon at papanagutin ng mga sangkot sa controversial na flood control anomaly. Pumapangalawa naman sa mga gustong marinig ng publiko ang usapin sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng halos 19%. Kabilang pa sa mga gustong marinig ng taong bayan sa SONA ay ang usapin sa trabaho, kahirapan illegal drugs, mababang pasahod at mataas na presyo
ng langis. Dinepensahan ng National Bureau of Investigation ng Administrasyong Marcos sa krusada nito sa flood control scandal. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, seryoso si PBBM sa paglaban sa katiwalian. Kung ikukumpara umano sa nakalipas na administrasyon, may pinakulong na ang Marcos administration at matataas pa ang ranggo oposisyon. Kabilang dito sina Public Works Secretary o dating Public Works Secretary Manny Bonoan, kaya hindi umano maaaring sabihin na namimili ang gobyerno ng ipakukulong. Punto ni Matibag, appointee ng Pangulo ang kalihim pero kinasuhan pa rin matapos makakuha ng mga ebidensya. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, inaasahan na hindi naman bababa sa 6 na piso kada litro. Naku po, ang itataas ng diesel sa susunod na linggo, epektibo sa Martes, July 28, isang araw matapos ang State of the Nation Address ng Pangulo. Ito'y batay sa pinakahuling pagtayo naman ng Minoplat, Singapore at foreign exchange averages sa nakalipas na 4 na araw ng trading. Ayon sa oil industry sources, maaaring mag-increase ng mula 6 hanggang 6 na piso 50 sentimos ang kada litro ng diesel, habang 5.50 naman hanggang 6 pesos ang maaaring itaas sa halaga ng gasolina. Ngayong linggo, ipatutupad ang 10 piso hanggang 10 piso at 68 centavos na pagtaas ang kada litro ng diesel at 11.60 naman hanggang 11.77 sa kerosene, habang 3.50 hanggang 3.65 sa gasolina. Ito na ang pang-29 na oil adjustment ngayong taon. Ang muling paglundag ng global crude prices sa epekto ng pagsiklab na naman ng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Muling binomba ng water cannon at gumawa ng dangerous maneuver ang China Coast Guard laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR. Kaninang umaga po yan sa karagatang sakop ng Baho de Masinloc. Nangyari ang insidente habang isinasagawa ng mga ahensya ng gobyerno ang programang Kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda upang maghatid ng fuel subsidy, supply at seguridad para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Sa social media post ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, sunod-sunod na pag-atake ang naranasan ng mga barko ng Pilipinas ngayong araw. Kabilang dito ang pambobomba ng water cannon ng CCG Vessel 3107 sa BRPK San Agustin, dakong 6:26 ng umaga. Natuklasan ding pinatay ng CCG Vessel ang automatic identification system nito upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ligtas naman ang lahat ng tauhan ng PCG at BFAR at walang naitalang sugatan. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, isang dating mataas na opisyal ng Department of Agrarian Reform ang nakonbict naman ng Sandigan Bayan kasama ang tinaguriang pork barrel scam na si Janet Lim Napoles dahil sa tig-10 kaso ng malversation na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang hatol ay binaba ni Associate Justice Sara Fernandez ng 6th Division laban kay dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan at sa nakapiit na si Napoles. Si Pacturan ay pinatawan ng sentensya ng 14 hanggang 19 na taong pagkabilanggo para sa bawat bilang ng malversation cases. Kahit na-acquit sa kasong graft, pinabawalan na din siyang humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Samantala, ang kapwa-akusado ni Pactoro na si Janet Lim Napoles, ang tinaguriang pork barrel queen, ay guilty naman sa 10 bilang ng kasong graft. Ayon sa prosecution, pinalabas sa kaso na nag-request ng farm inputs assistance ang 10 local government units sa Luzon para ipaubaya sa mga NGO na konektado kay Napoles ang implementasyon ng mga proyekto gamit ang pondo ng DAR. Pinirmahan ni Pactoro ng Memorandum of Agreement sa mga tinutukoy na NGOs dahilan para ma-release ang tig-5 milyong budget para sa 10 lokal na pamahalaan. Humarap sa paglilitis ang 8 alkalde mula sa Pangasinan, Bulacan, Quezon at Batangas para patunayan ang kanilang pirma sa project documents ay pineke. Bukod kina Pacturan at Napoles, hinatulan ding guilty sa kaparehong kaso si Evelyn De Leon. Pinuno naman ang ilang NGO na nasangkot sa nabanggit na katiwalayan. Batay sa record, si De Leon ay dating presidente ng Philippine Social Development Foundation na unang nasabit din sa pork barrel scandal.
Kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue ng 22.27 billion pesos na tax evasion ang SunWest Construction and Development Corporations, ang kumpanya na pag-aari ni dating Congressman Zaldico. Ang kaso ay iniharap sa Department of Justice. Ayon sa BIR, hindi nagtugma ang idineklarang kita at gastusin ng SunWest sa buwis na kanilang binayaran noong 2019 hanggang 2024. Kabilang sa isinumeteng katibayan ng BIR ang withholding tax credits na nakapaloob sa income tax returns ng kumpanya para sa mga nabanggit na taon. Isinama sa demanda ang ilang opisyal ng SunWest, kabilang ang presidente ng kumpanya na si Aderma Angeli Alcazar at treasurer na si Cesar Buenaventura. Sila ay kinasuhan ng paglabag sa sections 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997 sa ilalim ng Run After Tax Evaders Program. 26 na minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon, naglandfall na sa Camiguin Island, Jacalayan, Cagayan, ang bagyong Quiapo kanina pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 85 km per hour malapit sa sentro. Kaugnay nito, nakataas na ang signal number 2 sa Batanes, northern portion ng Cagayan, kabilang ng Baboyan Island, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ipinag-utos naman ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa DPWH maintenance teams ang clearing at declogging operations para sa mabilis na paghupa ng baha sa ilang kalsada sa Metro Manila. Ayon kay Dizon, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bawasan ang matinding pagbaha kasabay ng pagpalawak o pagpapalawak ng mga drainage systems sa bansa. Sa Dangkalihim, kapansin-pansin anya ang hindi na pagbaha sa mga dating binabaha tulad ng G. Araneta papuntang Caliraya Street sa Quezon City, kung saan ginagawa ang drainage improvement project. Gayun din sa bahagi ng Taft Avenue sa Santa Isabel College at sa Rojas Boulevard sa tapat ng Manila Hotel na dati mabilis na bahain. Flash Report. Samantala may sunog, ikalawang alarma na sa Pasay, Noche, exact location, saan yan? Yes, Kuya Henry, nasusunog ngayon itong residential area dito sa may F. Victor Street sa Barangay 61 dito sa lungsod ng Pasay. Isang residential area ang nasusunog. Ngayon ay nakataas sa ikalawang alarma at patuloy na binubugahan ng pamatay sunog yung bahay kung saan ay yung ilang mga bahay dito ay yari sa light material. Nasusunog din ngayon, Kuya Henry, ang isang commercial building dito naman sa may San Nicolas Street sa San Nicolas, Manila. Ito ay nakataas rin sa ikalawang alarma. Abangan ang follow-up report, RS27, Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. At yan ang kalipunan ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat
may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max alaga, Max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuuan natin pala totoo ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong
87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Korupsyon. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? Panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, ika-27 ng Hulyo, maging una sa balita. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo. Sa Lunes po yan, huwag niyo kalilimutan at bahagi pa rin ho ng ating Sona coverage ang programang ito ay magbibigay daan from 5:30 o 5 o'clock tayo po'y magkakaugnayan. Pero good thing, yung mga magkakasunod na bagyo ay wala pong tandisang naging epekto maliban ho doon sa mga pagulan na nagdulot po ng mga pagbaha at doon ho sa nasa kuwan ngayon nasa may norte yung bagyo, kanya mag-iingat po kayo riyan. Naglandfall ho itong bagyong ito alas 2 ng hapon kanina dyan sa may Kalayan sa Cagayan. So
sana naman yung ating mga kababayan dyan ay hindi naman ho masyadong naapektuhan. Meron din kasi number 1 sa kwan yung area po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Maigi na lamang po naman, salamat sa Panginoong Diyos, yung amin hong lalawigan, alam mo ninyo, medyo nakakakaba kapag ang bagyo ay papunta riyan sa may northern portion ng Pilipinas sapagkat yung northern portion po ng Quezon, lalo na yung aming mga group of island dyan, minsan ay nawawagis-wisan, pero this time hindi naman ho at may mga panakanak ang pagulan lang. And our governor is on top of every situation in our province. Governor, nasa linya na po uli natin ang aming mahal at masipag na gobernador, si Governor Helen Tan, because today is a Friday. Today is a Quezon Day sa DZRH. Gov, magandang hapon. Good afternoon, Sir Henry. Opo. Ay, kumusta po kayo sa nakalipas na linggo? Yung kako nga po, maigi naman yung ating lalawigan sa kabila ng ilang mga bagyong dumaan hindi naman tayo kasi nung naapektuhan, ano ho? Opo, may mga ilan lang pong bayan nakakaranas ng matinding pag-ulan. Apo. Yung on and off rain po. Yung past week po. Ayan. But so far, okay. Sanay naman tayo sa Quezon ng ganyang klase ng weather condition. At lalo tigit naman ay lahat ng inyong mga opisina, lahat ng inyong mga staff from provincial to municipal setup ay ready naman maagap na naghahanda sa anumang mga kalamidad. Yes po. We're always ready naman po. Opo. Ma'am, kami makikibalita lang ulit kasi pagkat this week malalaking mga personahe at mga ang dumalaw sa atin, of course, our President, and then nakipagpulong din kayo sa DSWD Secretary, nakipagpulong din kayo sa bagong talaga pong Health Secretary and maging ho dun sa pinuno po ng Philippine Ports Authority. Tama po ba, Gob? Yes. Opo. Continuous yung ating coordination and of course collaboration sa mga agencies na alam natin makakatulong po sa mga pangangailangan sa lalawigan, no? Apo. Like kay SecRex, may mga programa, of course, we inquire, and then partnership also doon sa mga social services po ng province. Then, of course, yung Secretary of Health is bago lang naman, no? So, pinatid lang po natin yung ilan na baka po pwedeng bigyan nila ng pansin sa ating lalawigan. Kasama po dun yung Southern Luzon Multi-Specialty Medical Center na hindi po nabibigyan ng prioridad. Apo. Na mabigyan po ng pondo upang matapos sana yung construction of the hospital. So, we're hoping na by 2027, merong significant amount of fund para sana matapos at mapakinabangan po hindi lang taga Quezon but also neighboring provinces neighboring provinces po. Opo. Pero ano yung commitment po, ma'am? Kumusta po yung nagbigay po ba ng any commitment si Secretary Pujalte? Well, of course, meron namang commitment, no? He promised to look at the HFEP, no? Kung ang aking query actually is to check if it's included in the NEP, no? And then, ang request natin sana, significant yung amount na ibinibigay na pondo para matapos yung construction of the 2 buildings for that hospital. And also, of course, mga doctors, we request pool of doctors for Infanta, yung provincial hospital in Infanta kasi talagang hindi kaya namin. Apo. So baka lang the DOH retained hospital through through him, baka po pwedeng mapadala ng complete set of specialists, no? Kahit mga residents po, mga senior residents siguro through rotation. Very important po dun sa lugar na yun. Very difficult po mag-hire, no? Yung interest ng mga
doctors na natin na consultant, very difficult to find interested doctors who will go in that area kasi nga malayo po, no? So, Apo. yun yung isang challenge sa amin. Kasi ang pagtatayo po niyan, ang pagdaragdag niyan ay kailangan po ay nasa tao ng budget sapagkat yan ay galing sa nasyonal, ano ho? For the manpower, no. Amin po yan, or operated po ng provincial government. But we need assistance of DOH kasi sila po ang mas maraming pool of doctors. And my means to send extra doctors, no, since training and teaching hospital po ang mga malalaking DOH retained hospitals. Apo. Like East Avenue, Jose Reyes, Rizal Medical, the Batangas Medical Center. So, marami pong pwedeng pagkuhaan ng doctors. So yung ating very naman po, no, very cooperative po sa inyo at maayos naman yung siguradong magiging partnership po ng DOH saka po ng inyo pong pamamahala with Secretary Pujalte. Opo, so hoping po tayo sa feedback and of course magkaroon ng action yung request po natin. Actually, yun lang yung concern ko na diniscuss sa kanya kasi of course kakatalaga lang and mahalaga yung oras kasi maraming nakapila dun sa labas naghihintay ng panahon niya. Opo, siguro kasi yung para huli doon sa kabatiran ng ating mga kababayan, yun po kasing multi-specialty hospital, multi-specialty hospital po yun. Opo, kanya kung mapapansin nila yung pagpapagawa ay hindi tuloy-tuloy sapagkat depende po yan sa kung anong budget tama ba ma'am ang i-release ng national government for the year. Yes po. So, of course, it's a new hospital. It will be needing billions of pesos kasi multi-specialty supposed to be ang disenyo, no? So, diniscuss ko rin sa kanya na kung sa hospital baka po pwedeng unahin yung cardiac catheterization lab na nakakapag-angiogram, angioplasty kasi yun talaga yung problema. Pumipila talaga sa dito sa atin sa heart center, no? So, very difficult sa mga patients natin na taga Quezon na kailangan pandalhin dito sa Metro Manila. The other option is, of course, may available na doon na private hospital catering that. But syempre, financially, ay malaking burden po sa pamilya yan ng mga nagsasuffer sa heart attack. Ito ma, may para kayong naglagay ng branch ng Heart Center, Kidney Institute, at iba pang mga specialty hospital na dyan na sa Tayabas pag ito po'y nagawa. Basically, nire-replicate yung kaya nilang gawin, no? Oo. Yes po, yun po yung na-envision natin. Hopefully, sa pagdaan po ng mga taon, since DOH po ang magpa-plan nito, nakalagay naman po doon sa batas na, and the title itself, very clear na ang direction is a multi-specialty, no? So, that's what we hope na magagawa po ng DOH. And yung Marinduque, well, I think even Romblon, Dami Maropa area, makikinabang po dito, ano ho? Sapagkat masakses. Laguna also, Batangas, and Cam Norte and Cam Sur. Opo, but of course, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa Quezon na hindi na mas mabilis from any part of Quezon ang pumunta ng Tayabas kaysa lumuwas pa ng Manila at iba't ibang ospital ang pupuntahan at pipilahan. Yes po. Magiging accessible po ito sa atin per se, sa mga taga Quezon. And then, yun nga, as mentioned earlier, yung mga karatig lalawigan po. Opo. Ma'am, itong ating naging pagpupulang naman po sa Philippine Ports Authority, ano po ang maaaring maibalita natin sa ating mga kalalawigan?
Yung Philippine ports po natin, meron pong magandang proyekto doon sa lungsod ng Lucena, yun pong bagong passenger terminal. Opo. At napakalaking bagay nitong kanilang nagawa po kasi very inconvenient po yung current passenger terminal nila, no? Siguro sa susunod na buwan ay mabubuksan na po nila ito. Ang kulang na lang po ay I think connection sa Meralco. And we're helping them to expedite sana yung action ng Meralco doon sa kanilang application. Opo. So, malaking proyekto po yung kanilang inihahanda doon sa Dalahican, no? Terminal. So, hindi lang yun ang babaguhin nila, even yung kabuuan po ng port, no? So, yung mga vendors natin, they're planning to transfer to another place. And then, meron na ring exchange transport. So, inaasahan din na yung mga passenger buses can pick up passengers, no? So, currently po kasi from the port, sasakay pa yung mga yan ng jeep ang dami-dami pong bit-bit, di ba? Ng mga bagahe o produkto. Then, pupunta po sila sa Grand Terminal, sa Diversion Road, along Diversion Road, para lang po sumakay ng bus going Metro Manila or kung saan mang destination nila. So, maganda po yung plano nila na to unburden our commuters na pagdating pa lang doon, may sasambot na po sa kanilang, it's either a shuttle bus. And then, papunta po doon sa passenger bus. No? So, yan po yung mga future plan and of course, lalawak na po yung pagkadaong pa lang, walang congestion. No? So, yung terminal, nakakatuwa kasi 900 at one time na naghihintay. So, malaking bagay po yun kasi currently, nagte-10 pa na extra. Opo. Ma'am, tapos itong improvement din ng Plaridel Siain International Seaport, ano ho? Ito'y isa rin sa inyo pong napag-usapan. Opo, yung Siain po kasi for the longest time, yun po ay na-establish nung panahon na peak po yung Copra, no? Pag-export ng Copra. Nagkaroon po ng international port dyan, no? In fact, may customs office po dyan sa Siain. Pero sa pagbagsak po ng Copra, no, bumaba and hindi na po na-utilize, nag-dilapidate po yun International Siain Port, no, Siain International Port. So, nag-request na po ako nung ako po nasa Kongreso, nag-request na po ako kay GMJ. Nagawa na po nila ang unang bahagi niyan. Pero kulang pa po para ma-maximize po at ma-utilize sa mga ports na may mga congestion, isa sa option sana ito, Plaridel Port. So, malawak yung plano po for this project at nagpapasalamat tayo na itinutuloy po ng PPA yung pagpupondo. So, may phase 2 po sila na gagawin. Nasa stage pa lang sila ng planning. And I've invited GM mismo to see it in person so that mas maunawaan yung pangangailangan doon and yung potential po ng port. No? Opo. Napakalaki po magiging economic benefits nito sa ating lalawigan, lalong-lalo na po sapagkat kung ito'y magiging international seaport, ibig sabihin yung mga dadaong dyan ay mga international commercial vessels na at beneficial po ito para dayu-dayuhin lalo na maraming mga investor, Goban ho. Yes, sir. Opo, no? Ito po ay will help a lot, no? Yung hindi lang sa Siain, sa Plaridel, but to neighboring towns also like Atimonan. Opo. Like Gumacan, no? Then, in fact, kung ma-revive yung PNR
pwede rin pong i-connect yan doon kasi dumadaan po sa Plaridel yung PNR, no? Opo. So ito, nung kayo ay nasa House pa, nasa Congress pa, nag-request na kayo at nagawa na yung unang bahagi, the initial phase. Opo. Tapos kumbaga nakipag-meet kayo para uli doon sa mga further improvement pa. Opo. To fully utilize po the port. Aware naman po si GM at since ito po ay under their jurisdiction, then the master plan ay sa kanila po ito. So, I believe meron na po silang master plan for this. Opo, kasi malaking tulong din naman ito sa ating international port dito sa Manila kung malilipat dyan sa atin ng iba sapagkat madidecongest po tayo rito. Yes po. Depende po dun sa ma-identify nila yung, of course, yung location kasi masyadong keen off. Saan ba galing, etc. So I told him to, of course, help us. And of course, yung Katanawan in San Narciso, and San Andres, mga bago po. Mga bago naman. So yung San Andres po, existing po yan kasi may Roro po going Masbate. So kung ikaw ay pupunta ng Masbate, you have the option from San Andres naman. Marami po naman. Marami na dyan, Opo, gawing Masbate, mas shorter po yan. Marami po dumadaan dyan. Actually, si Congresswoman Olga Ko, dyan po siya dumadaan and the family. Every time magmamanila po and going back Masbate. That's what she mentioned to me. No? So, nasimula na po nila yan, natapos na po nila yung first phase. So, pinag-usapan lang namin yung further expansion pa. So, very good news na pa ito, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Katanawan, San Andres area. And with this, palagay ko, yung lalong magbo-boom yung kanilang mga munisipyo as far as their Sir, yung Katanawan, ano yan? Katanawan also. Connecting Marinduque naman yan. Kasi ang Katanawan po facing Marinduque. So yung mga opportunities natin. We have katapat ng Bicol, and we have, so that's Region 5. And then ito naman, Region 4B, sa Mimaropa, yung Marinduque. So, sisimulan din po nila yan. Nasa planning stage na po sila. Ayan, and thank you to GM Jason Tiago dito po sa... We're thankful sa kanya. Although ang dami po nating port, sir, kailangan talaga ng tulong and we hope to meet with Secretary Banoy Lopez para po dun sa mga municipal ports po natin. Ang nagpapatakbo po ay mga munisipyo na sana matulungan po nila kasi maliit lang talaga yung means ng mga LGU po to improve their ports. No? So, DOTR po ang kailangan namin na mahinga ng tulong. At for sure naman, Secretary Banoy is very much appreciative po dito sa inyong effort na ito. But ma'am, balikan ko lang yung kay Secretary Gatchalian pagkat I think one of the concern din is yung ilang mga concern ng 4P sapagkat ang ating lalawigan kasi ay bumaba na yung poverty incidents. Paano po ito? May mga maapektuhan ba at ano pag-usapan po ninyo? Actually, yung currently may 50,000+ tayo na under the program. Pero marami na, sir, nag-graduate sa atin. No? Ito na yung nakasama na yung mga new batches. No? Pero yung napag-usapan po namin kasi yung nakita kong data na sa pamilya po ng 4Ps, may 7,000 na youth ages 15 years old to 19 years old na wala sa paaralan. Ibig sabihin po, hindi po sila nag-aaral ng high school. Hindi na nakapag-aaral ng high school. Maybe working, no? So, I wanna trace sana yung data kasi I will align that with the programs ng province in the prioritization on how can we bring them back to school or mga skills training natin. Mag-needs assessment kami, no? So that's what I discussed kasi
kung you have that four piece, no? Apo. Okay, nag-i-improve yung other members of the family, pero may naiiwan. Sila yun ang sacrifice eh. Kasi hanggang 3 lang po ang anak na po pwedeng isama doon sa 4-piece. No? Opo. So, gusto ko sana mag-align, no, doon sa programa nila kasi yun nga, ang tinatarget natin yung poverty incidence sa lalawigan. So kung merong ganito na mga naiiwan, most likely sila yung mahihirapan at nandun sa poverty threshold, no? Siguro, yun, and ask for his help kasi alam mo naman magaling na mag-isip din ng programa si Sec. Rex, no? So, sabi ko, how can we capture, how can we collab, etc. So, of course, is willing to help. Na ako naman naaralin ko, I'm not saying we can address 100% the 7,000, but more or less tingnan namin how can we help to sum off. And So, then refer it to, some will be referred to the national government's program, no? Like DOLE has a program, TESDA has a program. Yung mga programa nila ng national government, kung papaano namin din yun ma-access, no? And in other words, yung ating mga kababayan na hindi dapat mag-alala sapagkat tuloy-tuloy yung inyong plano para sa kanila. Dito sa 4-piece na ito, may gumraduate man, bumaba man ang ating poverty incidence, yung ibang mga kailangan pa rin alalayan through the DSWD. You're still working on it? Oh, of course. Sure, no? Marami pa pong kailangan gawin, no? So, yun yung goal namin, yung makita yung mga possible na iiwan sa community, sa ground, no? Yung mga ganitong sector, yung out of school youth. And then we'll craft a program for them. Apo. At wag mag-alala, yung ating, lalo na yung mga binabanggit ninyo kanina, yung mga kabataan, hindi nakakapag-aral, walang job opportunity, kailangan alalayan. Although may mga existing naman lalo na po, Opo. Meron siya lang, we just want to ensure na out of 7,000 plus, yung mga bata talaga, either nagtatrabaho yan o baka meron sa kanilang willing to go back to school. And we have the strengthening access to education program, no? So if not all, pailan-ilan nakakapagsama po kami, no? So and then we'll plan kung ano yung kaya namin gawin. Apo. At yung iba pang mga programa at proyekto, tuloy-tuloy pa naman po yan. For one, may marami pong mga estudyante ang nakinabang doon sa ating scholarship program, yung ating mga libreng gamutan, tuloy-tuloy pa rin. And I think next week maganda naman ang panahon. Palagay ko, ma'am, kayo ay not to mention pala itong sa mga senior citizen, meron din po kayong trabaho para sa mga senior citizen, ma'am, ano? Ma'am, ano ito? Partnership with McDonald's, no? So this initiative, usually McDonald's, they have programs in NCR or I don't know, pero matagal na daw since I think 2019 nilang program yan. Pero yung partnership, parang first time nila na province ang nag-initiate. Usually, munisipyo yung kanilang kapartner. So, through the public employment service office, yung PESO office namin, si Ma'am Jen, because I tasked her to craft a program para sa iba-ibang sectors. So, you have the senior citizen, PWD, solo parents, out-of-school youth, and yung SPES program namin. So, ang first niyang na-research siguro that McDonald's is doing such kind of program. And
nag-collab kami and nag-identify ng mga franchisee na willing in different municipalities in Quezon. And then, nag-identify sila ilan lang ang kaya nila. No? So, but that's okay because it's a test pilot program namin for senior citizen. No? So, employment kasi ito. So, yung kasi livelihood, we have that na, no? But the employment is first time and 5 months silang magsisweldo. Na 4 hours lang sila magtatrabaho, no? Ayan. So, titingnan namin, titest namin, then baka din we can partner with the mga local enterprise. Opo. Mga groceries, etc. in Quezon. Soon, siguro, malls, etc. So, lahat ng McDonald's, ma'am, sa atin ay bukas para sa proyektong ito. Yung mga seniors na gustong magtrabaho, connect with the peso. Actually, sir, limited lang ang I think 2 lang per munisipyo. 2, opo. Pero malaking bagay. So, konti-konti lang po talaga. But for us, it's a good test namin kung paano tatanggapin po ng senior citizen yung employment opportunity. No? So, yun po. Baka naman, ma'am, sa mga susunod, for sure ba, sa mga susunod na araw, marami pang kumpanya at mga... Actually, marami pong interested, pero syempre, limited pa lang po. McDonald's pa lang po yung katuwang namin. Hopefully, sa susunod na taon po, magkaroon kami ng kausap or before the year ends, magkaroon kami. Gusto namin makita paano ang pagtakbo, paano tumatakbo, so that yung terms of reference namin with mga local enterprise or establishments na pwede namin maging partner in the future. Alam namin kung anong mga rules and policies that we need to set. Sabi po nung ating mga texters, hindi papayag dyan ang Jollibee at saka Chowking. Hindi, welcome naman. Ano, ma'am? Any store and any chain for that matter, ano po, kung gusto makipag-partner po sa inyo, mas maganda nga yun. Ayan po hinahanap namin. No? Opo. Na meron kami magiging katuwang. na tutulong po sa ating mga kalalawigan. Oo. So sana yung mga nakikinig po sa atin sa ibang mga restaurant chain at saka yung mga malalaking kumpanya na mayroon po kayo sa Quezon ay maging kasali po kayo at kasalo ng ating governor sa project na ito para sa mga senior citizens. Gob, kami po nagpapasalamat for your time again. Salamat po ng marami sa inyo sa inyong impormasyong ibinahagi sa ating mga kababayan. Sir, thank you so much. Ingat po tayo. Happy weekend po. Happy weekend po. Si Governor Helen Tan, ang aming butihing gobernador sa lalawigan ng Quezon. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Okay, sino ang ating winner? We have Joel Mish. Hindi ba ano ito? Baka artista to yata. ng Montalban Rizal. Joel, hello! Hello po. Di ba ikaw ay artista? Parang may ikaw ba yon? Ikaw ba yung artista? Joel? Hindi po. Kala ko tuloy may contestant na kaming artista. Sige, Joel. Ano ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas? Una sa Pilipino, and we are 87 years old na. DZRH po. Ayan. Ilan taong ka na, Joel? Estudyante ka ba? Yes po. Oh, sige. Tama-tama. Ano year ka na? Ano year? Senior high po. Senior high. O, sige, tama-tama. Meron ka ng allowance sa pagbalik mo sa school ng 500 pesos. Congratulations, Jewel! Ay, sige, mukhang hindi kami naririnig sa kabila ng malakas niyang... Balansado! 6:10. Babalik tayo. This time check is brought to you by
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo.
Tips kung paano mabilis na makatulog, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga naman nila, never waste any time you can spend sleeping. Dahil sa napakaraming benepisyo nito sa katawan. Kaya naman narito ang ilang tips kung paano makatutulog kaagad. Ayon sa sleepfoundation.org, iwasan ang pagkakaroon ng nap time sa umaga o hapon. Dapat din ay iwasan ang pag-inom ng alak o kape at kumain ng kung ano-ano 2 to 3 hours bago matulog. Dahil ang pagkonsumo ng heavy meals ay maaring makasira sa iyong good night sleep. At syempre, makatutulong kung nakahanda na ang iyong komportabling mahihigaan at ilayo na ang mga distraction na pwede mong pagpuyatan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa AC. ASEAN Chairmanship sisikaping magkaroon ng binding at substantial na Code of Conduct sa South China Sea ngayong taon. Balita mula sa aking partner na si RH number 4, Karen Oyon. Karen! Iginit ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na sisikapin ng ASEAN Chairship na magkaroon ng Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang taon dahil na rin sa mga insidente sa pagitan ng China Coast Guard personnel at Philippine Navy personnel sa Ayungin Shoal kamakailan. Sa isang press conference kasabay ng pagdaraos ng ASEAN Ministerial Meetings, sinabi ni Lazaro na committed ang ASEAN at Pilipinas na magkaroon ng konklusyon sa negosasyon para sa isang binding at substantial Code of Conduct na umabot na sa isang dekada ang talakayan. Ayon kay Lazaro, nakikita niyang tutok dito ang mga bansa at nakikitaan ng political will galing sa mga bansang may direktang partisipasyon sa Code of Conduct. Ngunit sakaling walang konklusyon para sa isang Code of Conduct, magiging responsibilidad na ng susunod na ASEAN Chair at yan ay ang Singapore ang usapin ng Code of Conduct sa South China Sea. Layunin ng inihaing Code of Conduct ay upang may maitatag na alituntunin o rules upang maiwasan ang tensyon, madagdagan nito at mapigilang umabot sa punto ng armed conflict. Ang ibang mga bansa na apektado ng agawan sa teritoryo sa South China Sea ay ang Vietnam, Malaysia at Brunei. Ayon naman sa joint communique ng mga ASEAN ministers, sinabi nilang umaasa silang magkakaroon ng isang epektibo at substantive na COC na naaayon sa international law kasama na ang 1982 UNCLOS bago matapos ang taong ito. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magpapakalangat ng mahigit 3,000 taong. Thank you, Karen. Samantala, Peking, sige, sunod na natin. NPD magdideploy na mahigit 3,000 tauhan sa ika-5 zona ni PBBM. Tina Nolasco, Tina.
Magpapakalangat ng mahigit 3,000 tauhan ng Manila Police District o MPD sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, ito'y upang matiyak ang seguridad, kaayusan at kapayapaan sa inaasahang kaliwat ka ng protesta sa Maynila kasabay ng SONA ng Pangulo. Ayon kay Ines, nirerespeto ng pulisya ang karapatan ng bawat Pilipino na ihayag ang kanilang mga saloobin. Patuloy din anyang paiiralin ng pulisya ang maximum tolerance pero hindi ito mag-aatubiling pairalin din ang batas sa sinumang lalabag. Nabatid na 4 na Freedom Park sa Maynila ang maaaring pagdausan ng kilos protesta. Kabilang dito ang Liwasang Bonifacio sa Ermita, Maynila, Plaza Miranda sa Quiapo, Plaza Moriones sa Tondo at Plaza Dilao sa Paco, Maynila. Bukod pa rito ang Mendiola Peace Arc na madalas na pinagdadausan ng kilos protesta ng mga demonstrador. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina! Samantala, 12 million ng mga peking karne ng baka bistado ng NBI. Nako, sa 2 dugyot. Dugyot bagares at gano'ng kadugyot tare ng mga bodega raw sa Nabots at Malabon. May-ari, arestado. RH15, Giselle Ricaport. Giselle! Bistado ng National Group Investigation National Capital Region ang 10 milyong piso hanggang 12 milyong piso na hot meat sa sinalakay na dugyot ng mga bodega sa Navotas at Malabon. Ayon kay NBI-NCR Regional Director Attorney Joel Tobera, hinahaluan ng taba ng baka yung mga frozen na pork o pork diaphragm para magmukhang beef daw yan. 24 na tonelada niya yung nakumpiska nilang peking karne ng baka na pinaniniwala ang isinusupply sa buong Metro Manila. Sabi pa ni Tobera, hindi na umaabot sa mga palengke yung mga hot meat dahil mismong mga negosyante o may-ari ng mga restaurant at kainan, kabilang yung ilang parisan yung kanilang mga suki. Mabibili lang ng mula 200 piso hanggang 250 piso ang kada kilo ng imported na hot meat na walang nakalagay na specific label at wala ring expiration date at country of origin. Pakinggan natin. Binibili na to ng mga negosyante, may mga karinderya, especially yung sa pares. Ito yung pinaka-ideal na ginagawang pares. Binibili na nito in bulk, volume na bilihan. Kaya hindi na ito halos umabot sa merkado, sa mga ordinaryong palengke. Yun nga, kadalasan nitong parokyano, siyempre yung gumagawa ng yung may mga pares, yung kainan na pares, hindi naman po natin lahat, pero yun ang karaniwan. Tapos, ginagawa pa rin itong burger patty. Oo, kasi mura nga siya at malambot nga. Kasi sa totoo po, ito po ay pork diaphragm. Babala ng Regional Director sa ating mga kababayan, hindi ito fit for human consumption, lalo't ipinagbabawal yung pag-i-import ng mga meat product mula sa ibang bansa dahil sa banta ng foot and mouth disease at iba pang sakit. 2 suspect yung arestado sa pagsalakay, kabilang ang may-ari ng bodega na nahaharap sa kasong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Giselle, so yan ay mga imported na taba ng baka? Iyon yung sinasabi, mga imported itong mga produkto na binabanggit. Pero hanggang sa kasalukuyan ay ine-establish pa ng kung saan-saang mga bansa. Tapos, iyan yung mga inihahalo sa mga sabaw ng pares at sa mga yung pampalasa nila ng mga taba-taba. Ay, ang sinasabi kasi yung mga negosyante, yung mga suki na bumibili, karamihan yung mga may-ari ng pares at mga kainan, mga restaurant, halo daw ng mga malalaki at mga maliliit yung mga yan, ang sabi ng Regional Director. Ang problema, yan, nakalagmak sa sahig. Nakalagmak sa semento. Ano na nga, at hindi dumaan kahit doon sa mga kaukulang proseso, walang mga permit pagpasok ng Pilipinas. Hindi naman doon nilalahat yung mga binabanggit na mga negosyo ng Regional Director, pero ang kanyang sinasabi, itong mga produktong ito, halos buong Metro Manila isinusupply yung mga yan. Ay kasi nga, mura yan bultuhan yan. Napakamura, tapos napakalasa. Mura na, malasa pa. Ang masaklap pa, Henry, tinanong natin si
Attorney Tovera, kung alam ba nung mga suki na ganyan yung kalakaran nung kanilang produktong binibili, alam daw. Nako. Kaya ang may posible rin na pananagutan itong mga suki nitong binabanggit natin na dugyot na mga bodega at itong naaresto na may-ari ng warehouse na yan. Sige, mag-ingat kayo. Mag-ingat po yung ating mga kababayan. Hindi naman lahat, pero baka ho kasi mabiktima kayo ng hindi malinis sa mga pagkain, lalong na sa mga parisan. Maging mapanuri ka, Henry. Alright. Thank you, Giselle. Ito si Giselle Rico Point para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siguro, added to that, yung mga nakikinig sa ating mga city health officer at municipal health officer, alam ko mawalang galang na baka kinakailangan ding mag-secure ng health permit o health certificate yung mga parisan na ganyan kahit sa mga kanto-kanto lang, mga kari-kariton. Mawalang galang na sa inyo, no? Alam ko baka sasabihin niyo sa akin, pambihira naman, kaliit na ito, kaliit na negosyo. Baka pwede lang yung ating mga kababayang nagtitinda riyan sa mga parisan, sa mga kanto-kanto, bigyan nyo rin ng health permit para naman kung halimbawang may makakain at may sumakit ang tiyan, may laban-laban naman, makakapagreklamo at di ba? Ay pahirap naman 'yun, lalo kung ganyan ho. At saka huwag nang mamahalan ng permit. At least yung may accreditation lang. May accreditation lang sa City Health. Yung mga nagpag-alagala ng mga gaganyan ng mga pares. Masarap yan. Kumakain din naman ako sa ganyan Pero teka muna, pagka ganyan medyo nakakapag-alala rin naman. Noche Kakas, follow up sa sunog. Noche! Kaya Andrea, kontrolado na itong sunog na sumiklab dito sa Maya F. Victor Street, Barangay 61 sa lungsod ng Pasay. Sa 5:59 ngayong hapon o ngayong gabi nang ideklarang fire under control ng Pasay City Bureau of Fire Protection. Umabot sa second alarm itong sunog na sumiklab dito sa residential area na ang ilan ay yari sa mixed materials, yung light at saka yung meron ding simentadong bahay. Ang sinasabi ng mga residente dito, Henry, ay yung ugat ng sunog ay yung naiwanang nakasaksak na charger na nakalagay doon sa isang kama. Kaya uminit yung kama, yun ang posibilidad na dahilan itong pagtupok o yung sunog na sumiklab dito sa mga bahay. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng Pasay City Bureau of Fire Protection. Hindi pa tukoy kung ilang bahay ang nasunog at kung magkano yung halaga ng napinsalang ari-arian. Dalawa namang injured, Henry, yung isang minor de edad na isang lalaki at isa namang matanda na nawalan ng malay kanina ng kasagsagan ng sunog. Mayroon ding galos sa kanyang siko. Sa ngayon ay inimbestigahan pa at patuloy pang binubugahan ng Pasay City Bureau of Fire Protection ng tubig itong mga nasusunog na bahay, bagi itong mga ilang bahay na nagsilikas din yung mga residente, yung mga katabing bahay dahil inakala nila na aabutin yung kanilang bahay. Pero good thing naman dahil hindi naman nakalakasan yung house na banggit na lugar. RH27, Luchikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. 6:28, ito na, mananalo na naman si Francesca. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na! Ito na si Francesca Garcia. Parang beauty queen ng pegnik, Francesca, no? Hello, Francesca! Hello po, magandang gabi po. What is the essence of being a woman? Oh, Naku, patay tayo. Hindi na coach ni Don. Ni manager Don. Anyway, Francesca, ikaw ba'y nag-aaral, single, may pamilya na?
po. May anak na po. Ay, tama-tama. Bibigyan ko kayo ng burger. Ha? Ni baby. Ilan taon na anak mo? Ano po? 7. 7. O sige, eto na. Pag nasagot mo ito, mananalo ka ng mali-malitang 500 pesos. Okay. Anong himpilan ng radyo ang una sa Pilipinas? Una sa Pilipino. Ano po? DZRH. Yan! Talaga naman. At sabihin mo sa anak mo, palaging bigkasin niyang DZRH. Thank you, Francesca. Congratulations. At yan ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat po. It's a Friday today. Yung aking partner lang ho ay nag-cover ng ASEAN and hopefully next week makakasama na natin with State of the Nation Address. Palaging paalala sa ating lahat kung gusto nating umasenso sa buhay. Tayo po'y manalig, magdasal sa may kapal, huwag gagawa ng masama, bagkus laging gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama at dagdagan pa pagtulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Maraming salamat sa ngalan po ni Karen Oyong, Ridjosa Cruzat. Ako po si Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Falcon, amoy nakaka-joyful.